Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Meron pa palang dalawang standard games na freestyle itong match nila Magnus and Fabiano Caruana. Kahapon po ay inanalyze natin yung game ng dalawahan. Ngayon naman solo-solo pero long game this time, freestyle 960. Sa first game, white si world number 1 Magnus, pag-aralan po natin. Ang ginawa ni Magnus, nag F4. Sa chess, birds opening po yan. Pero tingnan nyo po yung kanilang base pieces. Yan ang combination. Okay? Tapat-tapat naman yan eh. Nag-knight B6, develop kagad. Okay. Ito palang F4, ayun o, may threat kagad doon sa A7, mga kamatsas. Ang bilis ng threat sa 960, no? Isang tira lang, may threat na. Kaya na pa knight B6 at nag-knight C3, F5, nag-knight B3, knight A6. Medyo kakaiba yung tira ni Fabi dito ah. O, parang mas gusto ko yung knight C6 kagaya ng formation ng knights ni Magnus. At nag-D3, C6, Bishop E3. Naku, oo nga, may threat ka agad. Ang lakas ka agad ng threat. At nag-G5, ayan. Dito nagparamdam kagad ng gulo si Fabi at kinapture lang ni Magnus ang sacrifice pawn na yan. Nag-E5, yun ang purpose eh. Para mag-F4 at ma-disconnect ang bishop sa pawn at kukuhanin yung pawn. Pero, yun, nag-G4. Parang ako, nakikita ko, tatagpasin ko kagad yung knight doon eh. Parang, di ba, makakakuha uli ng isang pawn pero nag-G4 muna. F4, saka tinagpas yung pawn. Takes, queen takes B6 and queen takes G5 at nag-knight A5. Kakaiba ito. Threat yung pawn sa B7 at pinabayaan ni Magnus na ibigay yung pawn. Pinabayaan din niya na makaka-check dito si Fabi. Pero nag-castle king side muna. Ayan, kasi nga yung knight, yung queen nandyan sa kabila. Nagpaniguro si Fabi na baka mamaya mahagip pa ng kung ano yung kanyang king. Nag-castling muna. Bishop E4. So hindi pwedeng capturein yung pawn sa G4. May rook G1 po mga kamatsas. Maku-queenless yan. At nag-queen H4, check muna. Okay. Dito mga kamatsas, matanong ko lang din sa posisyon na to, ano mangyayari kung mag-D5 dito? Magbi-bishop F5, yung pala plano dito. Pag kinapture yan, capture, okay, and halimbawa, queen takes F5, queen takes B7. Na naka-threat dito ang knight, hanging ang pawn sa C6. Ayan ang natanaw dito ni Magnus. Tapos may rook G1 pa na mga ganung paparating. Yun ang delikado, yung rook G1 pala, no? So dito, chumek muna si Fabi. King D2 takbo at nag-queen E7. Saan pupunta yan? Pupunta sa C5. Bishop F5, talaga nga namang abang na abang ang bishop doon sa paggalaw ng D po, no? At nag-knight C5, knight E4. Ayun, sinalubong ang strong knight. Knight E6 umiwas. Kasi hanggat maaari po ang gusto ni Fabi dito maka D5 ng solid na solid para talagang maganda ang forma ng center pawn. Pero kinapture na yung knight. Queen takes E6 at nag-knight takes B7. Ayan. Ayon sa interview, gusto raw ni Magnus yung stupidity ng pawn sa B7 ng pagkaka-capture niya. Nag-enjoy daw siya dyan. Bakit kaya? Okay, capture, rook B8. Queen C7, kasi parang nangangalikot no? Unique malakas ang loob Rook takes B2, ayan. Kung ako po ang black dito, parang napupusuan ko rin yung rook takes B2 kasi nasa second rank, nakaangat pa yung king, may pressure sa C2, 'di ba? Pero bad move sa computer engine Dapat daw is D5 pa rin. Ayan, control the center pa rin mga kamatsas. Yan pa rin ang vital talaga na principle. At halimbawa, ayun, may tactic ang ganon. Sacrifice. Grabe, nakakagulat yung binigay na continuation, no? Knight takes E6, rook FE8, tapos knight C5, rook takes B2 and A4. Ayan. Slightly better po ang nakikita natin pero hindi pa rin pwedeng pakumpante ang puti dito, lalo na yung king nakaangat Baka mamaya matirahan ng mga ganong E4, etc. Ayan. Pero lamang ang puti doon. Balik tayo sa ginawa ni Fabi, rook takes B2, rook B1. Ayan, kasi po,
masyadong malakas ang tore na yan, baka kung ano pang komplikasyon ang magawa niyan. Kaya gusto ni Fabi or ni Magnus na ligpit or linisin yung tore na yan. Queen takes A2, capture, and queen takes D7. Yun nga lang po, pagdating sa pawn structure, mas mainam ang pawn structure ng puti. Weak ang C6 ng black. At ang mabigat dito sa posisyon ni Fabi, yung bishop niya sa H8, barado ng kanyang sariling pawn. Bad na bad, parang in effect, ay one piece down po dito si Fabi eh. Nag-queen B4 check C3 at nagpa-checking E1. Ayan, kaya ganyan ginawa ni Magnus sa tanaw niya na parang napaka-safe naman ang takbo ng king eh. Bishop G7, ayan, para mailagay na sa tamang forma. Queen E6 check, King H8 at nag-Rook F3. Good move by Magnus. Ano po ang purpose ng Rook F3? Para pag tsumekdyaan angat, walang likot-likot na mga check sa E3. At the same time, itong tore sa F3 ay pupunta sa H3 para may mga birang pamatyas ang paparating. So check, King F2, nag-Queen H1, and nag-Rook H3, depensa na. So kung mapapansin nyo po, no? Safe na safe, walang ka-check-check. At dito talagang gustong buksan talaga ni Fabi yung king ni Magnus. Gigil na siya. Nag-F3, medyo desperado, kinapture lang. At nag-Rook B8, ayun, silip para makagulo-gulo naman ng check sa kabila. At nag-G5 lang. Yan naman ang mga binibiling tira dito ng world number 1. Kasi po, tingnan nyo, check, angat, kwentado ni Magnus yung tatakbuhan ng kanyang hari para safe naman. Rook B2 checking, G3 check. Oh, talagang pinahabol eh. Rook B8, hindi pwedeng ilubos-lubos ng check kasi. Kasi mas vital yung paparating na check sa ilalim. Kailangan bumalik eh. Kasi po, tingnan nyo ha, kung check dito, check. O King H5, wala nang check. Grabe yung natanaw dito sa G5 ni Magnus. So, yung takbo ng king. Hanip yun. So, nag-Rook B8 dito, bumalik. At huling bitaw po natira mga kamatsas. Naparesign si Fabiano Caruana. Pakiguess nyo po yung huling bitaw na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats po sa mga nakakita ng pitik na Knight D6. Nag-resign na po dito. Bakit nag-resign? Ito na kasi yung paparating. Knight F7 check na. Halimbawa kung ang gawin ay Queen F2 ba? Saan natin lalagay yung check? Sige, pagpalagay natin Queen F2 check, King H5. So wala nang check ano. At kailangan kasing isolve yung F7 eh. Oh. Rook F8 ang gagawin yan and Knight F7 check na dito po pwersado ng capturein ang knight na yan. Capture. Pero hindi pa rin mapipigilan yung paparating na check. Baka mamatchas pa rin. Mahulog pa rin talaga sa matchas. Okay? At kung hindi naman kakapturein yan, magkiking G8 lang. Ito na po yung ating paboritong matikambing na tinatawag. Pwersado lahat yan eh. Matikambing. Oh, yan po ang very classic mate na ilang beses na nating nakita sa mga old classical games. Okay, so napakaganda ng naging laro dito ni Magnus. Ang Fischer Random po kasi talagang dapat pag-isipan yung first move. Ano yung pinakamagandang unang bitaw? Dahil dito kasi may mga position na unang tira pa lang may threat na kagaya ng nakita natin na ginawa ni Magnus. Unang tira pa lang may threat na kagad sa E7 na kailangan malinaw naman ang mata natin na unang tira pa lang, tingnan mo na, baka mamaya may mga tama-tama, kailangan natin pigilan kagad. Yan po ang Fischer Random na inimbento ni Bobby Fischer, kanya-kanyang diskarte, ayaw niya ng ginagamitan ng computer engine or ng theory sa opening. Okay, so dalawang games po ito, aabangan po natin yung second game, kung makakabawi ba si Fabi o talagang tutuluyan ni Magnus sa bobokyain niya sa 2 games match na ito ng freestyle. Yan po ang aabangan natin mga kamatsas. At definitely mukhang tatambay muna siya sa Singapore. Diyan po gaganapin ang World Chess Championship between Ding Liren and Gukesh this coming November 25. So ilang araw na lamang po ay magpapasimula na ang World Chess Championship. Kanino kayo mga kamatsas? Kay Ding Liren ba kayo? O kay Fabiano Caruana? Sige po, lapag nyo lang sa comment section below. Pag sinabi nyo Ding Liren, ito po kasi ang dahilan. Pag sinabi nyong Gukesh, ito po ang dahilan.
bahala na kayo mga kamatsas. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ganun din, paki-follow na rin ang ating Facebook page Kamatsas at ang ating Facebook page I am Roderick Nava. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.